Ngayong araw nga pala mga kabreeder ay gagawa ako ng free range net para sa ating mga lagang manok. Una nga dito ay kumuha lang ako ng ilang pirasong kawayan kasi kunti lang naman yung grower house na gagawin natin mga kabreeder no. So kawayan nga lang ang ginamit natin dito mga kabreeder no kasi nga medyo may kamahalan din yung kahoy ngayon. So napag-isip-isip ko na kumuha lang ako ng kawayan sa bukid instead na bumili pa ako ng kahoy. Ito nga ay nasukat ko na ang haba nito at pinutol ko na agad. At pagkatapos nga ay sinimulan ko na nga ang paghuhukay para mapatayo na natin yung poste. At dito nga ay pinatayo ko na yung poste at nilagyan ko lang ng mga bato-bato sa ilalim para mas matibay yung pagkakagawa natin ng poste. Medyo natagalan niya ako sa paghuhukay dito kasi nga may katigasan din yung lupa. Pero dahil nga ang goal natin ay makagawa ng free range net para sa ating mga alagang manok ay tuloy pa rin tayo. At trapal nga ang ginamit ko dito na siyang gagawin kong bubong. May kamahalan din kasi yung yero kaya napag-isip-isip ko na trapal na lang muna yung gagamitin ko at dahil nga nagtitipid din ako. Ang mahalaga lang kasi sa manok ay meron silang bubong na masisilungan kapag umuulan. Dito ay inuuna ko nang gawin yung pabahay nila baka kasi umulan meron agad silang masisilungan. Napag-isip-isip ko na mag-alaga na ako ng manok dito sa bukid kasi na-realize ko na sayang lang yung pira ko na ginagastos ko lang kahit saan sa mga bagay-bagay na wala naman itong patutunguhan. Mahalaga na habang bata pa tayo ay meron na tayong pananaw kung saan natin gagamitin yung mga pera natin na kinikita natin sa ating mga trabaho sa mabuting patutunguhan nito. Sa panahon din kasi ngayon mga kabreeder no, mahirap kumita ng pira sa totoo lang. At dito nga mga kabreeder ay malapit na tayong matapos. So kaya tinalian ko na lang dyan ng alambre at hinigpitan ko na para mas matibay yung pagkakagawa natin. At lumapit nga dito yung tsuhin ko, isang karpintero, sabi niya ay tutulungan niya raw ako. Pero kaya lang naman natin gawin, kaya sinabi ko na salamat na lang po at kaya ko na to. Dito nga dahil patapos na tayo, kaya sinabit ko na yung trapal na siyang magiging bubong ng gagawin nating babahay. At ito nga mga kabreeder at natapos din tayo. Pero hindi pa yan totally tapos ha, dahil nga kulang tayo sa materialis, kaya yan lang muna. So dahil natapos na natin yung pabahay nila, proceed na tayo sa next, ay ang pagkabit ng net. Dito ay hinila ko muna mga kabreeder at pinagtagpo ko lang yung magkabilang dulo para malaman ko kung hanggang saan yung area na masasakop nito. Yan muna ang pamamaraan ko bago ko lagyan ng mga poste. Dito ay naghukay ulit ako para sa pagkakabitan ng net. Bali ang gagamitin ko pala ditong net ay 50 meters yung haba at 6 feet yung taas. At dito nga at sinimulan ko na yung pagkabit ng net. Hindi masyadong perfect pero okay na. At makalipas nga dito ang ilang oras ay natapos ko rin sa wakas.